Ang Ahlus Sunnah hinggil dito sa paniniwalang ito ay nasa gitna lang siya. Okay? Ang grupo ng mga tinatawag na iyon, magdating dito sa Qadar, yung mga tinatawag na Jibriya at yung mga Qadariya. Qadar, ginawa din sa salitang Qadar. Okay? Tayo, naniniwala tayo. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, naniniwala tayo na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtadhana, naglagay ng tadhana sa bawat isa sa atin. Okay? Ilang years? 50,000 years. At least may nare-recall pa kanina. Ha? At alam niya kung ano yung mangyayari sa mga fi awqatin ma'luma indahu. Alam niya kung ano yung mangyayari na mayroong oras na may oras na nakatalaga kung kailan mangyayari yung mga bagay na isinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Samantala, yung iba, ano ang paniniwala ng mga ibang grupo na inuugnay sa Islam? Nagmalabis sila hinggil dito sa paniniwala sa qadar, sa destiny na tinatawag. At anong sinasabi nila katulad ng sinabi natin? فَنَوْفَهُ قُدْرَةُ اللَّهِ وَخَلْقِهِ لِأَفْعَالِ عِبَادِهِ. Hindi nila pininiwalaan yung kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung paglikha niya sa gawain ng kanyang alipin. Okay? Sinasabi nila na yung tao siya yung gumagawa ng kanyang tadhana. فَأَنْكَرُ خَلْقَ اللَّهِ لِأَفْعَالِ عِبَادِهِ. Okay? Samantala, yung ibang grupo naman, malabis sila ng gusto. Hinggil dito sa qadar. وَنَفَوْ مَسْئُولِيَةَ لِعَبْدِ عَنْ أَفْعَالِهِ. Hindi nila pininiwalaan yung mas'uliyah, yung tungkulin ng isang alipin sa kanyang gawain. فَهُوَ لَا يُرِيدُ فِعْلُهَا وَلَا عَدَمِهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. Okay? Yun yung ginagawa ng ilan sa mga grupo na inuugnay sa Islam na mga naligaw. Okay? Yun natin masyadong magpalalim sa inyo. Baka sumakit ang ulo ninyo pag sa ganitong mga okay? Ahamo siya, ang importante lang sa atin, at least inshallah, meron kayong idea sa mga bagay na ito. Okay? Na meron palang mga grupo sa Islam na inuugnay sa Islam, na mga Muslim sila, pero pagdating sa ganitong mga usapin, ay dito sila mga naligaw. Okay? Hindi ibig sabihin na Muslim na, okay na yun. Kaya dahil ito ay mabigat na kasalanan sa Allah, dahil ito ay mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Paniniwalaan natin tayo, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, paniniwalaan natin kung ano yung sinabi ng Allah sa banal na Quran. Kung sinabi ng Allah, Inna Allah sami'un basir. Allah ay kakarinig at nakakakita. Okay? Pero, ano ang mawqif natin? Ano ang sasabihin natin? Ang Allah ay mayroong sami', nakakakita. Pero, hindi katulad ng ating mga paningin. Nakakarinig ang Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi katulad ng ating pandinig. Okay? So, magkaiba yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa atin. Dahil ang Allah siya ang tagapaglikha, tayo ay ang kanyang nilikha lamang. Higit na mas dakila yung tagapaglikha kaysa sa mga nilikha lamang. Kung sa mga nilikha, mayroong mga pagkakaiba, ba't iba ng uri ng pagkalikha, paano na lang yung tagapaglikha? Kung mismo itself, yung mga creators, mayroong silang pagkakaiba, paano na lang yung naglikha sa atin? Higit na siya ay mas dakila at mas nakakaangan pagdating sa mga katangian. So, anong mga limbawa nun? Sa mga nilikha? Halimbawa,
Yung mga itsura ninyo. Hindi ba't magkakaiba-iba kayo? DNA. Yung ano ninyo, fingerprint ninyo, yung mata ninyo, yung shape ng mukha ninyo, yung ilong. Di ba? Magkakaiba-iba. Pero kung yung term, pag sinabing mata, isipin mo may mata lahat. Pero pagdating kung kaninong mata, magkaiba na yun. Diba, magkaiba yung mata ng hayop, mata ng tao, at iba pang mga mata. Tama? So yun. Okay, na-gets niyo? Una-una lang, tinalakay natin hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah. Pangalawa, sa qadar. Okay? Na mayroong mga grupo na nagmalabis dito sa usaping patungkol sa tadhana, sa qadar. Okay, pangatlo, dito tayo sa nususul wa'idi wal wa'id. Yung nusus, ibig sabihin, ito yung mga sa Quran, mga talata sa Quran at mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wa'd. Ang wa'd, ibig sabihin, ito yung mga gantimpalang inihanda ni Allah na nabanggit niya. Halimbawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yung bibigyan ng gantimpala ng Allah, yung mga nagsabar nang wala ng paglilitis pa. Okay, ito yung tinatawag na nususul wa'id. Ibig sabihin, ito yung mga ayah, mga talata mula sa Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbanggit siya ng magiging gantimpala ng mga tao doon. Ang wa'id naman, ito yung mga talata mula sa Quran o kaya naman hadith na tumutukoy sa magiging kaparusahan ng tao. Okay? Meron kasi mga grupo sa Islam na inuugnay sa Islam na ang kanilang pinangawakan lang ay yung wa'id. Ibig sabihin, yung mga gantimpala lang, doon lang sila. Pero yung mga wa'id, yung mga kaparusahan, hindi nila iyon pinaniniwalaan. Ini-incap nila iyon. Okay? Hindi nila pinaniniwalaan. Tayyib, halimbawa sa wa'id, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na halimbawa, dito halimbawa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ito ay sa nususul wa'id. Okay? Okay, dito sa nususul wa'id, sinabi ng Allah, "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Dito sinabi ng Allah, "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim." O kayo mga alipin na Allah, sabihin mo sa kanila, Muhammad, o kayo mga alipin ni Allah, alladhina asrafu ala anfusihim, sa mga taong nagmalabis sa kanilang mga sarili, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag at awa ni Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ito yung pinaka-wajhud dalala dito. Okay? Ang Allah ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Ito yung mga talata patungkol sa wa'id. Okay, mga pinangako na Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Tunay na si Allah ay ghafur, mapagpatawad at maawain sa kanyang mga ilipin. Okay? Kanina binanggit natin yung wa'id. Yung kung sino man ang nakapatay ng mu'min, muta'ammidan, okay? Na sinasadya niya, fajaza'uhu jahannam, khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana. Ang magiging gantimpala niya, sabi, fajaza'uhu jahannam. Ang impyerno ang kanyang magiging gantimpala at siya ay magpasawalang hanggang doon. Wa ghadiba Allahu alayhi, at Allah ay mamumuhi sa kanyang magagalit, wa la'ana, at siya ay wala'anahu, ibig sabihin nun siya ay isusumpa ng Allah, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. At ihahanda sa kanya ng Allah ang napakalupit, napakatinding parusa. Okay.
So halimbawa, yung patungkol dito sa wa'id, ito yung mga grupo na nag-focus sila sa mga parusa lamang. Okay? Halimbawa, anong mga grupo? Patungkol sa pagpatay, halimbawa. Sa kanila, kapag nakagawa ka ng kasalanan, agad-agad na ikaw ay kafir na. Okay? At anong magiging nun? Hahatulan na agad nila ng kamatayan. Ganon sa kanila. Ito yung mga grupo na, ibang grupo na inuugnay sa Islam. Ganon yung kanilang paniniwala. Pagim? So, hindi na siguro kailangan na sabihin kung sino mga grupo ito. Pero at least alam nyo kung sino sila. Na ganon yung kanilang usul, ganon yung kanilang paniniwala, ganon yung akida nila. Na once yung tao nakagawa ng kasalanan, automatically, hindi na siya Muslim. Okay? At yastahiq, ibig sabihin nararapat na sa kanya yung kaparusahan, yung kamatayan agad. Okay? Samantala sa atin, sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang paniniwala natin sa taong nakagawa ng kasalanan, halimbawa, murtakib lang siya. Ibig sabihin, nakagawa siya ng malaking kasalanan, pero kung yung ginawa niya hindi naman lalabas, hindi naman gawain makakalabas sa Islam, hindi siya makakalabas sa Islam. At hindi, ibig sabihin, hindi halal yung kanyang dugo. Okay? Ibig sabihin, hindi pa siya karapat-dapat na patayin. Okay? Hindi pa rin siya matatawag ng murtad na lumabas sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan lang siguro insyaAllah. May mga tanong kayo insyaAllah, pwede natin insyaAllah. Para hindi mabigat masyado sa inyo. Yung Paringa at Kadariya ay isa sa mga grupo ng Central Islam. Opo. Paano malalaman na isa ay isang sila ay nabilunggo sa Kadariya at Yung Kadariya po sila ay naligaw sa usapin patungkol sa kadar, sa tadhana. Na sinasabi nila na yung tao, yung alipin, siya yung gumagawa ng kanyang magiging tadhana. Yun ang paniniwala nila. Hindi sila yung pagsama nila ay pareho din, pero doon lang sila sa usaping iyon. Nagsasala sila. Pero pagdating sa usapin nun, kapag tinanong mo sila, iba yung kanilang stand. Iba yung stand nila. Iba yung paniniwala nila. So, wala silang yung hiwalay Na salahan. Wala. Nagsasala rin sila sa mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah sa atin, sumasabay sila.